Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa Future and History TV, ang channel na patuloy na nagkukwento at nagsusuri ng mga pangyayaring humuhubog sa mundo, sa kasaysayan at sa hinaharap ng sangkatauhan. Kung bago ka pa lang dito sa aming munting channel, sana ay samahan mo kami sa bawat malalim at makatotohanang talakayan. Isang subscribe, isang like at isang share lang po. Malaking tulong na iyon para patuloy naming maihatid ang ganitong klaseng content dito sa Future and History TV. At ngayong araw, isang diretso at malalim na paglalakbay ang gagawin natin sa tatlong napakabibigat na usapin ng kasalukuyang mundo. Una, ang tunay na layunin ng China sa Taiwan. Pangalawa, ang patuloy na banta ng North Korea sa South Korea. At pangatlo, ang kontrobersyal at masalimuot na kwento ng isang Pilipinong sundalong nasangkot at naaresto sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Simulan natin. Sa loob ng maraming dekada, hindi na bago ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Ngunit sa mga nagdaang taon, unti-unting nagiging mas seryoso at mas mapanganib ang tensyon. Para sa gobyerno ng China, malinaw ang kanilang posisyon. Ang Taiwan ay itinuturing nilang bahagi ng iisang China at ang tinatawag nilang reunification ay hindi lamang pangarap kundi isang pangmatagalang layunin ng Estado. Ngunit ang problema sa aktual na sitwasyon, ang Taiwan ay matagal nang namamahala sa sarili. May sariling gobyerno, sariling ekonomiya, sariling hukbo at sariling ugnayang panlabas. Bagamat limitado ang opisyal na pagkilala sa kanila bilang isang hiwalay na bansa, de facto, hiwalay na silang namumuhay. Ngayon, bakit biglang naging mas sensitibo ang isyong ito? Dahil ang Taiwan ay hindi na lamang isang islang politikal. Isa na itong sentro ng pinakaimportanteng industriya ng makabagong mundo, ang paggawa ng microchips at semiconductors. Sa simpleng salita, halos lahat ng modernong teknolohiya na ginagamit natin ngayon, cellphone, laptop, sasakyan, satellite, data centers, artificial intelligence, at maging mga modernong sandata ay umaasa sa microchips na malaking bahagi ay nagmumula sa Taiwan. Ibig sabihin, kapag natigil ang produksyon sa Taiwan, hindi lang isang bansa ang tatamaan, kundi ang buong mundo. At dito pumapasok ang mas malalim na dahilan kung bakit napakabigat ng mata ng China sa isla. Bukod sa usaping historikal at ideolohikal, may napakalaking strategic value ang Taiwan. Sa lokasyon nito, sa industriya nito, at sa papel nito sa global supply chain. Sa mga nagdaang taon, dumarami ang military exercises ng China sa paligid ng Taiwan. May mga warship, fighter jets, at malalaking naval drills na malinaw na mensahe hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa buong mundo. At bagamat sinasabi ng China na ang kanilang pangunahing layunin ay mapayapang reunification, paulit-ulit din nilang binibigyang diin na hindi nila isinasantabi ang paggamit ng puwersa kung kinakailangan. Para sa Taiwan naman, malinaw rin ang kanilang paninindigan. Hindi nila gustong mapasailalim sa pamahalaan ng Beijing, at mas pinahahalagahan nila ang kalayaan, demokratikong sistema at sariling pagpapasya. Sa gitna ng lahat ng ito, nakamasid ang malalaking kapangyarihan ng mundo. Dahil kapag sumiklab ang digmaan sa Taiwan Strait, hindi ito magiging lokal na labanan lamang. Maaapektuhan ang buong rehiyon ng Asya, pati na rin ang pandaigdigang ekonomiya. At dito na rin pumapasok ang isang tahimik ngunit napakaseryosong tanong para sa mga karatig bansa kabilang ang Pilipinas. Paano kung lumawak ang isang digmaan sa ating mismong bakuran? Ang tensyon sa Taiwan ay hindi lamang usapin ng dalawang panig. Isa na itong posibleng mitsa ng mas malaking regional conflict. At mula sa Taiwan, tumawid naman tayo sa isa pang lugar sa Asya na halos 70 taon nang nabubuhay sa gitna ng hindi tapos na digmaan, ang Korean Peninsula. Ang North Korea at South Korea ay teknikal na hindi pa rin ganap na nagkakasundo sa isang peace treaty. Armistice lamang ang umiiral mula noong matapos ang aktibong labanan noong Korean War. Ibig sabihin, sa papel, hindi pa rin tuluyang tapos ang digmaan.
Sa mga nakaraang dekada, nasanay na ang mundo sa paulit-ulit na missile tests ng North Korea, sa kanilang programang nuklear, at sa kanilang agresibong retorika laban sa South Korea at sa mga kaalyado nito. Ngunit sa mas malalim na antas, ang tunay na layunin ng North Korea ay hindi lamang pananakot. Ang kanilang rehimen ay patuloy na naghahangad ng kaligtasan ng kanilang pamumuno, pagkilala sa pandaigdigang entablado at kakayahang makipag-negotiate mula sa posisyon ng lakas. Sa loob ng bansa, mahigpit ang kontrol sa impormasyon. Ang propaganda ay patuloy na nagpapaalala sa mamamayan na ang South Korea at ang mga kaalyado nito ay kaaway ng Estado. Sa paningin ng Pyongyang, ang pagkakaroon ng sandatang nuklear at matitinding kakayahang militar ay hindi lamang panlaban. Ito ay panangga sa posibleng pagbagsak ng kanilang rehimen. Ngunit para sa South Korea, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Isipin ninyo, ilang kilometro lamang ang layo ng kabisera ng South Korea mula sa hangganan. May libu-libong artillery at rocket systems ang North Korea na kayang tamaan ang Seoul sa loob lamang ng ilang minuto. Dagdag pa rito, hindi maikakaila na patuloy na pinapaunlad ng North Korea ang kanilang missile at nuclear capabilities sa kabila ng mga parusa ng internasyonal na komunidad. Ang mas ikinababahala ng marami ngayon ay hindi na lamang ang direktang pagsalakay. Ang mas kinatatakutan ay ang tinatawag na gray zone tactics, cyber attacks, psychological warfare, disinformation, at paggamit ng mga proxy conflicts sa ibang bahagi ng mundo upang patatagin ang sariling posisyon sa rehiyon. Sa madaling salita, ang balak ng North Korea sa South Korea ay hindi na kailangang mangahulugan agad ng tradisyonal na digmaan. Maaari itong dumaan sa mas tahimik, mas komplikado at mas mahirap pigilang mga paraan. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan sa modernong geopolitics. Hindi na lamang baril at bomba ang sandata ng mga bansa. Impormasyon, takot, propaganda, teknolohiya, at koneksyon sa ibang digmaan. Lahat ng ito ay bahagi na ng bagong anyo ng labanan. At sa puntong ito, dadalhin naman natin ang kwento sa isang lugar na libu-libong kilometro ang layo sa Asya, ngunit may direktang epekto sa mga Pilipino. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy pa ring nagdudulot ng hindi lamang pagkawasak ng mga lungsod, kundi pati ng mga buhay ng mga taong wala sanang kinalaman sa hidwaan ng malalaking kapangyarihan. Sa gitna ng digmaang ito, lumutang ang balita tungkol sa isang Pilipino na nasangkot sa panig ng mga puwersang lumalaban at kalaunan ay naaresto o nabihag ng kabilang panig. Maraming Pilipino ang nagulat. Paano napunta ang isang kababayan natin sa isang digmaan sa Europa? Ayon sa mga ulat, may mga dayuhang individual na nare-recruit sa iba't ibang paraan. Kadalasan sa pamamagitan ng mga pangakong trabaho, mataas na sahod, o kontratang hindi malinaw ang nilalaman. May ilan na naniniwalang papasok lamang sila sa logistics, construction o support roles. Ngunit pagdating sa aktual na lugar, may mga pagkakataong napupunta sila sa mga unit na may kinalaman na sa mismong labanan. At kapag nandoon ka na, wala ka nang madaling pag-atras. Sa kaso ng Pilipinong ito, lumitaw ang masalimuot na tanong. Siya ba ay kusang sumali sa labanan o siya ba ay nalinlang, napilit o naipit sa isang sitwasyong hindi niya lubos na naunawaan? Sa mata ng batas ng maraming bansa, ang pagsali ng isang dayuhan sa armadong puwersa ng ibang bansa ay may mabibigat na implikasyon. At sa gitna ng digmaan, ang linya sa pagitan ng voluntaryo, kontratista at sa pilitang recruit ay kadalasang nagiging malabo. Para sa Pilipinas, ito ay isang malinaw na babala. Sa panahon ngayon, hindi na lamang armas at sundalo ang ini-export ng mga digmaan. Pati ang kahirapan, pangangailangan sa trabaho at desperasyon ng mga tao ay nagiging kasangkapan sa mas malaking labanan ng mga makapangyarihang bansa. Isang ordinaryong Pilipino na maaaring naghahanap lamang ng mas maayos na kabuhayan ay maaaring biglang matagpuan ang sarili sa isang trench sa gitna ng putukan sa isang digmaang hindi naman kanya.
At dito bumabalik ang mas malawak na larawan ng tatlong kwento na tinalakay natin ngayong araw. Ang balak ng China sa Taiwan, ang patuloy na tensyon ng North Korea at South Korea, at ang pagkakasangkot ng isang Pilipino sa digmaan sa Ukraine. Magkakaiba man ang lugar at konteksto, iisa ang ipinapakita ng mga ito. Ang mundo ngayon ay mas magkakaugnay kaysa kailanman. Ang isang desisyon ng isang gobyerno sa Beijing, Pyongyang, Moscow o Kiev ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa isang pamilyang Pilipino, sa ekonomiya ng Asya at sa seguridad ng buong rehiyon. Hindi na sapat na sabihing malayo naman yan sa atin. Sa panahon ng teknolohiya, global trade at geopolitics, wala nang tunay na malayo. At sa huli, ang pinakamahalagang tanong na dapat nating pagnilayan ay ito: handa ba ang mundo at handa ba tayo sa mga pagbabagong maaaring idulot ng mga tensyong patuloy na lumalala? Dahil sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, malinaw na ang hinaharap ng Asya at ng buong mundo ay patuloy na hinuhubog hindi lamang ng progreso, kundi ng mga tunggaliang ayaw pang tuluyang matapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Future and History TV. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng diretsong pagsusuri at makabuluhang kwento, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa mundo, sa kasaysayan at sa hinaharap. Muli, ito ang Future and History TV. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga kwentong humuhubog sa ating panahon.